Tahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Isa para sa lahat, lahat para sa isa. Yan po ang motto na pinasikat ng Tres Mosquiteros na ngayoy bukang bibig pa rin ng marami. Ang mga popular na host na nga ng Eat Bulaga na sina Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros, may modernong bersyon pa nito na tinawag nilang One for All for One. At ang segment na ito raw ang labis na nakapagbibigay aliw sa dalagang si Luisa na may sakit na cerebral palsy. Pero ang mga halakhak ba ni Luisa ay nagpapahiwatig na siya'y totoong masaya? Nang maaksidente naman si Mang Julie, ang magkapatid na Julius at Ryan ang umako ng kanyang trabaho. Ngunit ang kabayaran sa kanilang kabayanihan, posible rin kayang makasira ng kanilang kinabukasan? At para naman sa biyudang si Evangeline, mahirap panindigan ang pagsasama-sama at pagkakaisa ng pamilya. Kung gusto niya raw kasing mabuhay at mabigyan pa ng magandang kinabukasan ang mga anak, kailangang ipamigay niya ang mga ito. Pagkakawatak-watak na lang ba ang tangi nilang pag-asa? Sama-sama nating tunghayan ang kanilang mga kwento dito sa Wish Ko Lang. Sa kagustuhang may ipakain sa mga anak si Mang Julie, pilit niyang inakyat ang puno ng niyog, ngunit siya'y nahulog at ngayoy hirap ng kumilos. Sa kagustuhan naman ng magkapatid na Julius at Ryan na tulungan ang kanilang tatay, kinailangan nilang huminto sa pag-aaral. Bakit tila kamalasan at kapahamakan ang sukli sa magandang hangarin ng mag-ama? Ganito na lang ba parate ang mangyayari sa kanila? Sa mata ng dalawang nagmamahalan, walang bawal pagdating sa pag-ibig. Ito ang pinatunayan ni na Julie at Rosalie, na sa kabila ng 15 taong agwat ng kanilang edad, ay hinamak ang lahat, mapagbigyan lang ang sinisigaw ng mga puso. Sarap naman dito. Tahimik, mahangin. Ay, sobrang ganda. Oo nga, napakaganda. Talaga kayong mga lalaki, bolero. Ibahin mo ko. Mahal kita. Handa akong patunayan pag-ibig ko sa'yo. Bumuo ng sariling pamilya sina Julie at Rosalie, at nabiyayaan naman sila ng dalawang supling. Pangga. Yan si Julius. Paglaki niyan, engineer yan. Ha? Basta naman si Ryan. Yan ang mamamahala sa negosyo natin, ha? Di ba? Kapangga, bakayan kaya natin ang pagpapaaral sa mga bata. Hanggat kaya ng katawan ko, gagawin kong lahat. Magsusumikap ako para sa inyo. Ano? Ha? Magsusumikap ako. Pero ang masayang pagsasama ng pamilya ay nauwi sa isang bangungot nang madisgrasya si Julie habang umaakyat sa puno ng niyog. Dahil sa masamang paghahulog ni Julie, ang kanyang likod, braso at mga paa ang higit na naapektuhan. Ang dating masayang pamilya ay unti-unti nang inaanay dahil sa naging sunod-sunod na problema ng mag-asawa. Rosalie, bakit ka ba alis ng alis? Nakita mo naman baldado ako. Hirap na ako dito magkikilos. Yun na nga eh. Sino aasahan natin? Kaya ako maalis, nangungutang ako. Kaya ako na ang kumikilos. Hindi ko naman ito ginusto, di ba? Mas lalong hindi ko to ginusto.
nagbago nung iwan si Tatay Julie ng kanyang asawa. At ito na ang kanilang 2 anak na lalaki. Ngayong araw, isang mahalagang biyahe ang kinakaharap ng 14 anyos na si Julius at 13 anyos na si Ryan. Namalayan nilang 1 oras na pala silang umaakyat ng bundok nang makaramdam na sila ng pagkauhaw. Pero dahil hindi ito ang unang pagkakataong ginawa nila ito, nakabisado na rin nila kung saan nagkukubli ang mga bukal. Sa yung bugtaw, nga para magadto sa mundok, para magkakuha ng kayan. Dahil wala kami makukuha ng pagkain. Agad na wala ang kulitan ng magkapatid noong matunto namin ang aming sadya. Mangangawayan ang mag-utol dito at ito na ang hudyat ng kanilang itinuturing na kalbaryo. Mahirap magawa ng kawayan kay maraming tunog. Bahagyang umaabot sa 4 na talampakan ang taas ng magkakapatid. Kaya naman ganun na lamang ang pagkamangha namin nang isa-isa nilang patumbahin ang 20 talampakang kawayan at simulang linisin. Bidlem nga kami kay Kapoy kag kaalay matukad sa bundok. Bidlem nga napasakwayan. Minsan man yung maduro, minsan man yung gamaliit. Kasi mabugat. Basta matugtid lang sa madara ko lang. Nang makaipon ng kawayan, sinimulang bigkisin ito ng magkapatid. Parang kami na ang nangangalay sa pasan-pasanin na Julius at Ryan. Kaya gusto ko makabuli kay Papa. Gusto ko kami lamang ni Papa manuwi hasta sanon kaya wala biskan wala na si Mama. Magkarpintero ang nakagisnang trabaho ni Tatay Julie. Pero nang tumayo na at kumuha ng materyales sa di kalayuan, batid agad namin kung ano ang ginawa sa kanya ng trahedya. Na pag-ulog ko sa niyong hindi ako katrabaho pura ako pangitaran kay masultan na kaya nga ura kumiti sana lang ura matana tubraman lang tanah so mag-desisyon lang tanah naman ito bata pa tanah mga 15 anyos lang tanah 14 anyos lang tanah masaway kami. Sa paggawa ng crib na kawayan, itinataguyod ni Tatay Julie ang 2 anak. Ang kawayan kinolekta ng mga anak ang magsisilbing materyales niya. Una ko pag asawa ko, umpisa ko pag asawa ko yun. 14 rin na ang nagligad pag saway naman. Umpisa ko kang imo ka kuna para lang mabuhay ko ang aking pamilya. Kahit kailan ay hindi niya narinig na dumaing ang 2 bata. Gayunpaman, damang-dama ng ama ang saloobin ni na Julius at Ryan pagdating sa pamumundok. Sadyang nauunawaan lamang siya ng mga anak. Hindi dahil man di gusto nila, may eskwela man dahil yung nanda, gusto nila. Dalawang beses sa isang linggo, bumababa ang mag-aama sa bayan. Bit-bit ang kunang pinaghirapan, umaasa ang 3 na magiging pera ang produktong kanilang ilalako. Mag-4 na oras nang naghihintay ng parokyano ang 3, pero ni isa ay wala pang lumalapit. Kung hindi maibebenta ang paninda, asin ang iuulam ng mag-aama mamayang hapunan. Ano ni? Ha?
Bibigyan ng Uy, kapag pipilan siya. Patro ba? Mahal ba? Mahal patro? May mahal ba? Te, pwede na siya 250? 250 lang ay, ari gid o, 250 nadahog ano ang 250 Te, para mabalik pa kamo to sa Sibalom, te, bugat-bugat. Ari na 250 Hindi na lang. Kaya gawat na akong bugas. Yatag mo lang. Di masabi ni Tatay Julie kung malas o buenas ang naging resulta ng tagpong yun. Buenas kasi naibenta niya ang kuna, pero mukhang malas dahil 250 pesos niya lamang ito na ibenta. Isang bagay lang daw ang sigurado. May pagkain ang hapag ng mag-aama mamayang gabi. Sa ano ko nandalang para nga ano na para mabait lang tayo. Para mabuligan na lang ako para nga iskan na mula yung obra naman. Naligay lang kami para mabuhi lang kami. Susunod, matutulungan kaya ng mag-aama ang buntis na ito gayong sila'y naghihikahos din sa buhay? Abangan nyo kaming dalawa ni Wally. Abangan nyo kami dalawa ni Jose. Hindi, ni Jose, ni Wally. Dito. Sa Sabado. Sa Dito Sabado. lang sa Wish ko lang.